Chapter 5041. Ang mga anak ni Thea ay lumutang sa hangin at napaliligiran ng mga mahiwagang inscription. Pag-isipan mong mabuti, Thea. Susundan mo ba kami, o papatayin ko sila at pipilitin kang sumama sa amin? Agad namang namagitan si James, na nagsasabing, sobra ito, Zavas. Mama, huwag kang sumama sa kanila. Mamatay na tayo. Hindi naman big deal. Ang mga anak ni Thea ay patuloy na hinihikayat siya. Samantala, hindi sigurado ang ekspresyon ni Thea. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, hayaan mo sila. Sasama ako sayo. Iyan ang tamang pagpipilian. Ngumiti si Haring Marcy Ice at ikanaway ang kanyang kamay, pinalaya ang mga taong nakulong sa hangin. Wala sa mga powerhouse na naruroon ang nang-ahas na humakbang pasulong upang makialam. Kahit na ang isang powerhouse na tulad ni Thea ay nasil agad. Kung sila ay papasok, sila ay naghahanap lamang ng kamatayan. Inis ka ni Haring Marcy Ice ang lahat ng naruroon, pagkatapos ay itinuon ang kanyang mga mata kay Yardos. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, ikaw, halika rito. Matapos ang saglit na pagkabigla, naglakad si Yardos pasulong. Pinandilatan niya si Haring Marcy Ice at malamig na sinabi, ano ang gusto mo? Talented ka. Sa bahagi lamang ng mga kasanayang naiwan ko sa labas, nagawa mong maabot ang 12 ranggo ng Marcy Ice Path. Bibigyan kita ng bahagi ng Divine Martial Scripture. Kapag naabot mo ang 14 na ranggo, pumunta sa Orstellan Sect para makita ako. Ituturo ko sa iyo ang kumpletong Divine Martial Scripture. Pinitik ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga daliri, at isang inscription ang lumipad palabas. Ang inscription ay lumubog sa noo ni Yardos. Sa sandaling iyon, maraming impormasyon ang bumaha sa isip ni Yardos. Natigilan si Yardos matapos matanggap ang impormasyon. Pagkatapos, binuksan ni Haring Marcy Ice ang selyo sa katawan ni Thea. Hindi kumilos si Thea laban sa kanya matapos tanggalin ang selyo, alam niyang hindi siya kalaban ni Haring Marcy Ice. Maging si Zayden ay natalo sa isang galaw lang. Kung kikilos siya ngayon, magdedeklara siya ng digmaan laban sa kanya. Mapahamak ang human race at human universe kung magagalit siya sa kanya. Isang paanyaya ang lumitaw mula sa palad ni Haring Marcy Ice at lumutang patungo kay Jacopo. Ang lahi ng tao ay hinihiling na lumahok sa kombensyon ng Orstellan Sect. Nilingon ni Haring Marcy Ice si James at nagtanong, paano ako, Grand Priest? Bahagyang tumango si James at sumagot, not bad. Hehe, humalaklak si Haring Marcy Ice. Pagkatapos, humarap siya kay Thea at sinabing, let's go. Nanay. Sinigawan siya ni Jacopo at ng iba pa. Lumingon si Thea sa kanila at sinabing, I'll be fine. Pagkatapos magsalita, sumunod siya sa likuran nina Haring Marcy Ice at James. Mabilis na umalis ang tatlo sa lugar at nawala sa South Heaven Gate. Nang mawala na sila sa paningin, maraming tao ang nagsimulang mag-usap. Ano nga ba ang pinagmulan ng Orstellan Sect? Napakalakas ni Haring Marcy Ice. Ni hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban si Thea. Oo, masyado siyang malakas. Siguro kung biyaya ba o sumpa ang pagiging hostage ni Thea. Humakbang pasulong si Yardos at sinabing, she should be fine. Nararamdaman kong hindi masamang tao si Haring Marcy Ice. Kung hindi, hindi niya ako binigyan ng regalo. Ang kunin ng asawa ng ibang lalaki sa pamamagitan ng puwersa ay masama. Tama iyan. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang galit. 3 figures hovered in the endless void outside the human universe. Saan ka susunod na pupunta? Tanong ni James. Hindi sinagot ni Haring Marcy Ice ang tanong ni James. Sa halip, tumingin siya kay Thea at nakangiting sinabi, hindi ko tatatekan ang iyong cultivation base, kaya sana ay masunurin kang sumunod sa amin at huwag tumakas. Maaari kang makatakas, ngunit hindi magagawa ng human universe. Kung tumakas ka, ito ay mapapawi. Huwag mong questionin ang lakas ko. Madali kong sirain ang human universe sa isang galaw lang. Earth. Ngumuso si Thea. Si James ay likas na lumipat patungo kay Thea sa pagtatangkang aliwin siya. Ahem. Umubo si Haring Marcy Ice at pinaalalahanan siya, Grand Priest, huwag mong kalilimutan ang ating kasunduan.
Hindi pa tapos ang aking paglalakbay sa Endlos. Bago bumalik sa Orstellan sect, hindi ka dapat. Tumigil si Haring Marcy Ice. Galit na nagngangalit si James at naisip niya, siguro plano niyang asarin ako ng ganito. Si Thea naman ay umiwas kay James at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Walang magawang tanong ni James, "Huerta?" Nag-isip sandali si Haring Marcy Ice at sinabing, pumunta tayo sa gilid ng madilim na mundo. Sa Endlos 4, si Taran ang pinakamalakas. Kilalanin muna natin si Emperor Hetsema at alamin ang background niya. Ang Taran ang huling hinto ko. Okay. Walang pagtutol si James. Mabilis na umalis ang tatlo sa lugar. Nagulat si Thea nang makita nina Haring Marcy Ice at James ang Blythe Omniscience. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip at mabilis na sumunod sa kanila. Bagamat ginagamit nila ang Blythe Omniscience, nakapasok si Thea sa Chaos Completer rank at kayang makipagsabayan sa kanilang bilis. Ang pinakahuling balita ay nakidnap ang matron ng human race. Mayroon akong tumpak na balita. Tila nagkaroon ng interes ang Grand Priest ng Orstellan sect kay Thea, at ginamit niya ang kaligtasan ng human universe para banta siya na sundan siya. First, masyadong makapangyarihan ang Orstellan sect. Masyadong makapangyarihan si Haring Marcy Ice. Pinigilan niya si Zayden ng isang galaw, at ngayon, kahit si Thea ay nahuli na. Narinig ng ilang buhay na nilalang sa labas ng human universe ang pag-uusap ni Haring Marcy Ice at ng Grand Priest. Malamang, pupuntahan nila si Emperor Hetsema. Pagkatapos, pupuntahan nila si Taran. Pinaplano ba ni King Marcy Ice na bugbugin ang lahat ng powerhouses? Habang naglalakbay ang grupo ni James sa Dark World, kumalat ang balita tungkol sa kanilang mga aktibidad kamakailan sa 10 distrito ng Endlos. Isang lalaki sa paligid ng kanyang 30s ang nakaupo sa harap ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa ibabaw ng Mount Hetsema, na natatakpan ng isang misteryosong porma sayon sa gilid ng Dark World. Ang lalaki ay mukhang medyo bata ngunit may ilang hibla ng puting buhok, at ang kanyang mga mata ay malungkot. Ang lalaki ay walang iba kundi si Wyatt. Ama. Sa sandaling iyon, lumakad ang anak nina James at Yemima, si Carson. Dumating si Carson sa Mount Hetsema sa pamamagitan ng purong pagkakataon. Si Wyatt ay naninirahan sa pag-iisa sa bundok Hetsema at hindi kailanman nagplano na pasukin ang sinuman sa bundok. Gayunpaman, gumawa siya ng eksepsyon ng matisod si Carson sa lugar. Nagalit ka na ba sa akin, Carson? Umupo si Wyatt sa harap ng kahoy na bahay na may kalmadong ekspresyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, umiling si Carson at sinabing, hindi. Mula sa iyong pananaw, lahat ng iyong ginawa ay naiintindihan. Kung ako ang nasa posisyon mo at may nagnakaw sa akin ng asawa ko, sisirain ko ang buong lahi ng lalaking iyon. Ikaw, bumantong hininga si Wyatt at sinabing, ang iyong puso ay puno ng puot. Kasalanan ko ta. Kung hindi ko lang itinanam sa iyo ang ideya ng paghihiganti mula noong bata ka, hindi ka magiging ganito. Kahit anong mangyari, ama mo pa rin si James at ang dugo ng human race ay dumadaloy sa loob mo. Hindi ka dapat manatili dito. Bumalik sa human universe. Doon ang bahay mo. Bumalik. Ngumisi si Carson, anong pagkakakilanlan ang dapat kong gamitin para bumalik? Isang illegitimate na anak. Sino ang tatanggap sa akin? Hindi ko pa nakita ang aking tunay na ama, ni hindi ko natanggap ang kanyang pagsang-ayon. Nalaman na ni Carson ang tunay niyang pagkatao at alam niyang ang ama niya ay si James. Gayunpaman, halos wala siyang pakikipag-ugnayan kay James noon. Noon lang sila nagkakilala. Si James ay nagtatago sa loob ng isang kabaong. Namatay si James isang entrepot ang nakalipas. Hindi ka na dapat magtampo sa kanya. Let bygones be bygones. Hinihiling mo sa akin na palayain ko. Kung gayon bakit hindi mo ito pinakawalan? Kung nagawa mo na, bakit ka nagtatago sa Dark World? Sa iyong kasalukuyang lakas, magkakaroon ka ng masasabi sa 10 distrito ng Endlos kung aalis ka sa madilim na mundo. Maaari mong agawin ang Endlos Heart kay Zayden at maging bagong Endlos Lord. Natigilan si Wyatt sa kanyang mga sinabi. Nagpatuloy si Carson, na nagsasabing, hindi ko pa kinilala si James bilang aking ama. Ikaw ang gumabay sa akin simula pagkabata ko. Palagi kang naging ama ko. Isa pa, ikaw lang ang mahal ni inay.
Dapat mong hanapin siya sa halip na magtago sa kadilimang ito. Sinusubukan ni Wyatt na hikayatin si Carson na bitawan ang nakaraan, ngunit sa halip, siya ay pinapagalitan ni Carson. Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Sampayin siya ni Carson, "Coward. Kung nasa akin ang antas ng iyong paglilinang, hinding-hindi ako mananatili rito." Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, tumalikod si Carson at umalis. Napatingin si Wyatt sa hindi kilalang madilim na espasyo sa di kalayuan. Naisip niya sa sarili, pwede na ba akong umalis? Talagang hindi. Si Wyatt ay nanatili sa Mount Hetsema para sa isang dahilan. Ang Mount Hetsema ay matatagpuan sa gilid ng Dark World. Matapos niyang maunawaan ang Endless Light, nakakuha siya ng insight sa ilang misteryo ng Endless. Ang mga extraterrestrial demons ay babalik at papasukin ang Endless. Ang gilid ng madilim na mundo ay isang mahalagang daanan. Binantayan niya ang lugar dahil gusto niyang gamitin ang Mount Hetsema para labanan ang mga pagsulong ng extraterrestrial army. Para sa kapakanan ng mga buhay na nilalang ng 10 distrito ng Endless, hindi siya makaalis. Kung hindi, hindi mapipigilan ang paglusot ng extraterrestrial army, at madali silang makapasok sa Endless kung aalis siya sa Mount Hetsema. Hindi mabilang na buhay ang mawawala kung mangyayari iyon. Mas gugustuhin niyang hindi makuha ang Endless Light kung mayroon siyang pagpipilian. Hindi niya kailangang pasanin ang pasanin kung hindi niya ito matatanggap. Gayunpaman, dahil nakakuha na siya ng insight sa hinaharap, dapat niyang tuparin ang kanyang misyon na protektahan ang Endless. Ipinikit ni Wyatt ang kanyang mga mata, at ilang luha ang bumagsak sa kanyang mukha. Sa isa pang lugar ng Mount Hetsema, nakatayo si Carson sa isang bangin. Hinaplos ng simoy ng hangin ang kanyang mahabang itim na buhok, na hamarang sa kanyang paningin at nahihirapan siyang makakita ng malinaw. Sigaw ni Carson, "Arg! Bakit? God, bakit ang unfair mo sa akin? Ako ay biniyayaan ng talento, ngunit bakit kailangan kong magkaroon ng ganitong kakilakilabot na kapalaran?" Ayaw pagbigyan ni Carson ang kanyang kapalaran. Kung hindi dahil sa kanyang pagkakakilanlan, siya ay magiging isang pambihirang magsasaka kahit saang lahi siya. Gayunpaman, isa siyang illegitimate child na hindi nang ahas na magpakita sa publiko. Hindi siya makapunta sa dooms at hindi rin siya nang ahas na lapitan ang mga tao. Natatakot siyang makita ang kanyang ina. Kasabay nito, hindi na niya makita ang kanyang ama. Nagalit si Carson sa kanyang buhay at sinisi ang kanyang biolohikal na ama sa lahat. Naglakbay si Haring Marcy Ice, James, at Thea patungo sa hangganan ng madilim na mundo. Gayunpaman, hindi sila nagmamadali. Nagpahinga sandali ang tatlo sa isang lugar sa Endless. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa Endless Void. Hinigup at pinino niya ang Lucky Flower na nakuha niya mula sa dooms. Pagkatapos, ganoon din ang ginawa niya sa hindi mabilang na Empyrean herbs na naipon niya. Nang makita ang Lucky Flower, medyo nainggit si Thea. Maaari siyang umabant mula sa unang yugto ng Chaos Completer rank hanggang sa gitnang yugto kung mayroon siyang Lucky Flower. Samantala, patuloy na lumalakas ang aura ni James. Matapos ganap na pinuhin ang Lucky Flower at ang maraming Empyrean herbs, nabigo pa rin siyang maabot ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice rank. Gayunpaman, naabot niya ang tuktok ng Chaos Omni rank. Sa kaunting lakas lang, makapasok na siya sa Chaos Essentia rank. Half. Nagpakawala ng malalim na hininga si James, pagkatapos ay pinahiwa-hiwalay ang porma sayon. Nakangiting sabi ni Haring Marcy Ice, "Napakagaling." Pagkatapos ng paglalakbay sa Endless, maaari kang makapasok sa Marcy Ice Path H's 14th rank at maabot ang Chaos Essentia rank. Gayunpaman, hindi ka dapat maging masyadong mapagmataas. Kahit na maabot ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path at ang Chaos Essentia rank, malayo pa bago mo maabot ang kanilang peak stages. Kumpiyansa ang sagot ni James, "Sa kabila nito, kaya kitang ipaglaban." Kahit na napakalakas ni Haring Mauritius, naniwala si James nang maabot niya ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path at ang Chaos Essentia rank, kaya niyang labanan si Haring Marcy Ice sa kanyang aktwal na cultivation rank. Hehe, humalaklak si Haring Marcy Ice. Naisip niya sa kanyang sarili, "Sa tingin mo kaya mo akong ipaglaban? Hindi mo pa ako nakikita sa buong pagkilos.
Kaunti lang ang naipakita ko sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. Nakangiting tanong ni Haring Marcy Ice, ano sa tingin mo ang Grand Priest ng Orstellan Sect, Thea? Saglit na nag-isip si Thea at sinabing, parang sabi mo. Siya ay isang tunay na kababalaghan at isang napakalakas na magsasaka. Sinabi ni Haring Marcy Ice, ang iyong asawa, si James, ay matagal nang namatay. Ito ay naging isang entrepot. Tanggap ka ng Grand Priest kahit nagkaanak ka na. Ito ang perpektong pagkakataon para sa iyo. Hindi mo dapat palampasin ito. Seryosong sagot ni Thea, hindi patay si James. Nararamdaman ko ang aura ng kanyang kaluluwa sa mga Endlos. Kahit na siya ay namatay, hindi ako magpapakasal sa Grand Priest. Sinaway siya ni Haring Marcy Ice, masyado kang maingat. Ano naman ang maganda kay James? Tamad si Thea na makipagtalo kay Haring Marcy Ice. Lumapit si James kay Thea at nakangiting sinabi, Thea, sincere yung feelings ko sa'yo. Love ako sa'yo sa unang tingin. Magkaanak tayo. Mawala. Dumilim ang mukha ni Thea, at itinaas niya ang kanyang kamay para hampasin si James. Mabilis na naiwasan ni James ang malakas na suntok. Boom! Nabasag ang kawalan sa di kalayuan. Haha! Humajijek si Haring Marcias at sinabi, mukhang malayo pa ang kailangan mong gawin bago mo makuha ang kanyang puso. Humalaklak si James at sinabing, not even a challenge. Masisiguro ko na pagkatapos nating maglibot sa Endlos at bumalik sa Orstellan Sect, may inlove si Thea sa akin, at magkakaanak tayo. Agad namang pinabulaanan ni Thea, never. Hindi sa buhay na ito, hindi sa susunod, o kailanman. Ngumiti ng malawak si James at sinabing, maghintay na lang tayo at salungguhit 19. Tingnan mo. Oo naman. Matigas na sagot ni Thea. Bahagyang ngumiti si Haring Marcy Ice sa kanilang pagtatalo at sinabing, umalis na tayo. Pagkatapos, pinalayas niya ang Blythe Omniscience at nawala. Sumunod naman sa kanya sina James at Thea. Ang grupo ay patuloy na sumulong sa Endless Void. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa lugar kung saan nakatira si Wyatt sa liblib. Ang lugar ay nasa gilid ng madilim na mundo at nababalot ng itim na ambon. Ang dark power dito ay hindi komportable. Kumunot ang noo ni Haring Marcy Ice. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw upang iwaksi ang itim na ambon sa lugar. Bundok Hetsema lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Maraming buhay na nilalang ang makikitang naglilinang malapit sa Mount Hetsema. Naabot ni Wyatt ang Chaos Completer rank at isa sa pinakamakapangyarihang cultivator sa Endlos. Sa makatuwid, maraming swerte at lakas ng langit at lupa ng mga Endlos ang magtitipon kung saan siya nanatili, na ginagawang magandang lugar ang Mount Hetsema para sa paglilinang. Dahil dito, maraming magsasaka ang naakit sa lugar. Anong nangyari? Bakit nawala ang itim na ambon? Lahat ng nagtipon malapit sa Mount Hetsema ay nalito. Sa sandaling iyon, 3 figure ang lumitaw. Iyan ang hari ng Orstellan Sect na si Marcy Ice at Grand Priest. Ang matrona ng human race, si Thea, ay kasama nila. Anong ginagawa ni Thea sa kanila? Ang mga nabubuhay na nilalang na natipon ay alam ang tungkol kay Haring Marcias at Grand Priest ng Orstellan Sect. Gayunpaman, hindi nila alam na kinidnap si Thea dahil hindi pa nakakarating sa kanila ang balita. Naririto ka ba, Emperor Hetsema? Lumabas ka at kalabanin mo ako. Si Haring Marcy Ice ay lumitaw, at ang kanyang boses ay umalangaw sa buong lugar. Agad na dumating si Carson sa kahoy na bahay sa tuktok ng Mount Hetsema matapos marinig ang boses ni Haring Marcy Ice. Tumayo si Wyatt at tumingin sa 3 magsasaka sa labas ng Mount Hetsema. Nabalitaan niya ang tungkol sa mga kamakailang aktibidad ni Haring Marcy Ice ngunit hindi pa niya nakilala. Sa gitna ng grupo, napansin ni Wyatt ang isang pamilyar na mukha at nakasimangot. He murmured, bakit nandito si Thea? Sinabi ni Carson nang may pagmamadali, dapat kang kumilos kaagad. Si Haring Marcy Ice ay naging napakatanyag sa buong 10 distrito ng Endlos kamakailan. Pagkatapos mong talunin siya, ipahayag na aalis ka sa pag-iisa. Pagkatapos, talunin si Zayden para makuha ang Endlos Heart at maging Endlos Lord. Mula sa pananaw ni Carson, ito ang perpektong pagkakataon para kay Wyatt na umalis sa pag-iisa.
Gayunpaman, hindi sumagot si Wyatt sa kanya. Lumakad siya sa kawalan at humakbang palabas ng Mount Hetsema. Sumunod naman si Carson sa likuran niya. Hindi nagtagal, lumitaw ang dalawa sa labas ng Mount Hetsema. Wyatt, Carson. Kumunot ang noo ni James. Hindi niya inaasahan na si Emperor Hetsema ay si Wyatt. Carson. Natigilan din si Thea. Lumapit siya at nag-aalalang sinabi, kaya pala kanina ka pa nagtatago dito, Carson. Matagal ka na naming hinahanap. Dapat kang bumalik sa Human Universe kasama ako. Alam ni Thea na anak ni James si Carson. Kanina pa niya ito hinahanap ngunit wala siyang makitang bakas nito. Napansin ni Haring Marcy Ice ang hindi pangkaraniwang kapaligiran at lihim na nagsagawa ng extrapolation. After gaining a clear picture of the situation, he said smiling, I wasn't expecting to meet James' illegitimate child here. Ahem. Gustong magsalita ni James ngunit naputol ito ni Haring Marcy Ice. Walang pagpipilian si James kundi ang sumunod kay Haring Marcy Ice. Sumigaw si Carson, anong ginagawa mo? Magmadali at patayin si King Marcy Ice at Thea. Gayunpaman, lumutang si Wyatt sa langit at mahinahong sinabi, nanirahan ako sa pag-iisa dito, hindi nakikialam sa mga gawain sa labas. Kaya, ano ang nagdala sa iyo dito? Si Wyatt ay naninirahan sa pag-iisa at walang interes na makisali sa mga gawain sa labas. Bagamat naabot na niya ang Chaos Completer rank, may puwang pa rin para sa pagpapabuti. Nais niyang linangin ng may kapayapaan ng isip hanggang sa muling subukan ng extraterrestrial army na sumalakay. Gayunpaman, binisita siya ni Haring Marcy Ice nang hindi inaasahang pagbisita. Natural, may dahilan kung bakit ako pumunta sa iyo, mahinahong sabi ni Haring Marcy Ice, nanirahan ka sa pag-iisa ng hindi naghahangad ng katanyagan at kayamanan. Gayunpaman, ang lugar na ito ay napaka-misteryoso. Ang balita tungkol sa iyo ay kumalat, at ikaw ay pinangalan ng isa sa Endless Four. Kaya, nandito ako para hamanin ka. Dumiretso siya sa punto. Tahimik na nakatayo sa likod si James. Hindi niya inasahan na si Wyatt ay naninirahan sa pag-iisa sa loob ng madilim na mundo. Nagulat din siya na si Wyatt ay naging napakalakas at nasa Chaos Completer rank na lang ng isang Entrepok. Ayokong makipag-away. Inaamin ko ang pagkatalo ko, kaya umalis ka na. Walang balak makipag-away si Wyatt. Agad siyang sumuko at pinaalis ang mga bisita. Hindi yun para sa iyo na magdesisyon. Ngumisi si Haring Marcy Ice. Pagkatapos, binaliktad niya ang kanyang kamay, at isang ilusyon na palad ang lumitaw sa kawalan. Ang illusory palm ay bumagsak sa Wyatt na may walang kapantay na kapangyarihan. Ikinaway ni Wyatt ang kanyang kamay at ini-teleport si Carson sa ligtas na lugar. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ang agad na lumabas sa kanyang katawan. Isinaaktibo niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at iba't ibang kapangyarihan upang labanan ang pag-atake ni Haring Marcy Ice. Kasabay nito, ginamit din niya ang misteryosong kapangyarihan na natutunan niya mula sa Endless Light. Boom! Nabasag ang ilusyonaryong palad ni Haring Marcy Ice. Itong lalaki na ito, nabigla si James. Hindi nakita ni James si Wyatt para sa isang Entrepok. Sa panahong ito, umunlad ang pagkaunawa ni Wyatt sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ang kanyang mga nakaraang pag-atake ay naglalaman ng hindi bababa sa 5 uri ng kapangyarihan. Habang wala si James, nakabasa na rin siya ng ilang mga sagradong balumbon. Lalong nagulat si James sa pamilyar na aura sa loob ng kapangyarihan ni Wyatt. Sabay-sabay na bulalas ni Thea at James, her stellan art. Nagkatinginan ang dalawa. Tumingin si James kay Thea at sinabing, nakuha mo ang isa sa 3 Endless Light, at si Wyatt ang may isa pa. Tinanong ni Thea, maaari bang ikaw na ang huli? Napangiti ng mahina si James pero hindi sumagot sa tanong niya. Kahanga-hanga. Ngumisi si Haring Marcy Ice at sinabi, hindi ko inaasahan na nilinang mo ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ni Emperor Raya. Sayang at hindi mo na perpekto. Kung nilinang mo ang Tenfold Realms Transcendent Art at ginamit mo ito sa isang katlo ng iyong Herstellan Art, maaaring pinilit mo akong gawin ang lahat. Gayunpaman, hindi ka pa rin katugma para sa akin sa iyong kasalukuyang estado. Pagkatapos magsalita ay agad na kumilos muli si Haring Marcy Ice.
Tumalon siya sa langit at pumasok sa ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Pagkatapos, pinakilos niya ang kapangyarihan ng kanyang cultivation base. Nakuha ni Wyatt ang 1/3 ng Herstellan Art at nilinang ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Kasabay nito, mayroon siyang Thousand Paths Holy Body. Kaya, mas malakas siya kaysa kina Thea at Zayden. Ayaw ni Haring Marcy Ice na bigyan ng pagkakataon si Wyatt na lumaban at naglalayong supilan siya sa isang galaw. Kailangan niyang gawin ito sa isang galaw para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sumigaw si Haring Marcy Ice, Five-Finger Mountain. Tapos, winagiway niya yung kamay niya. Ang hindi mabilang na mahiwagang inscription ay lumitaw at nagsanib upang bumuo ng isang bundok na tila isang palad. Dahan-daang bumaba ang Five-Finger Mountain. Bagamat mukhang mabagal itong gumagalaw, mabilis itong bumagsak. Break. Nagdilim ang mukha ni Wyatt, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos, sumugod siya patungo sa bundok. Isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan at sumugod patungo sa bundok na parang isang tumataas na dragon, na agad itong durog-durog. Gayunpaman, mabilis na nabago ang nawasak na bundok. Sa pagkakataong ito ay mas makapangyarihan. Boom! Bumagsak sa lupa ang Five-Finger Mountain. Kahit na makapangyarihan si Wyatt, hindi niya naiwasan ang bundok at naipit siya sa lupa. Inilabas ni Wyatt ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Nag-crack ang Five-Finger Mountain, at may mga senyales na malapit na itong maghiwa-hiwalay. Gayunpaman, naglabas si Haring Marcy Ice ng ilan pang mga inscription at nilubog ang mga ito sa bundok. Ang presyon na dumudurog sa katawan ni Wyatt ay tumaas, at hindi siya nakatakas. Patuloy siyang lumalaban sa bundok at humihingal. Kasabay nito, nagulat siya sa lakas ni Haring Marcy Ice. Nakapasok na siya sa Chaos Completer rank at nagil-inang ng hindi mabilang na supernatural powers. Bagamat hindi niya naperpekto ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, taglay niya ang 1/4 ng Herstellan Art. Halos hindi na siya matalo sa Endlos. Gayunpaman, siya ay pinipigilan. Ano ang pinagmulan ng Orstellan Sect? Nagtaka si Wyatt. Maraming buhay na nilalang ang natipon sa lugar. Matapos makita si Wyatt na napakadaling napigilan, ang lahat ay nabigla sa gulat. Masyado siyang makapangyarihan. Nakakatakot si Haring Marcy Ice. Napatulala rin si Carlos na nakatingin sa malayo. Akala niya kayang durugan ni Wyatt si King Marcy Ice sa lakas ng Chaos Completer rank. Gayunpaman, pinipigilan siya ni Haring Marcy Ice. Si Carlos ay nakatayo sa pwesto, naliligaw. Ano sa palagay mo ang aking pag-atake, Grand Priest? Napatingin si Haring Marcy Ice kay James nang may pagmamalaki. Binigyan siya ni James ng taos-pusong papuri. Ito ay malakas. Palihim na nagmura si Thea sa kanyang puso, nakakaloka. Ikinaway ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay at ikinalat ang Five-Finger Mountain. Sa wakas ay napalaya si Wyatt. Bagamat naipit siya saglit, hindi siya nasugatan. Mayroon siyang kakaibang pisikal na katawan dahil naabot niya ang Chaos Completer rank, at mayroon din siyang Thousand Paths Holy Body. Sa kabila noon, medyo magulo siya at mukhang gulanit. Lumutang siya sa kawalan at tinitigan si Haring Marcy Ice, nalilito sa kanyang intensyon. Pinigilan lang siya ni Haring Marcy Ice saglit, pagkatapos ay pinakawalan siya. Hindi sigurado si Wyatt kung ano ang sinusubukang gawin ni Haring Marcy Ice. Nakangiting tanong ni Haring Marcy Ice, tinatanggap mo ba ang pagkatalo, Wyatt? Sincere na sagot ni Wyatt, yeah. Ang iyong cultivation base ay hindi ka pani-paniwalang mataas. Kahit na ako ay nasa Chaos Completer rank, wala akong laban sa iyo. Gayunpaman, tiyak na malalampasan kita ng ilang oras pa. Tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Gayunpaman, may tiwala pa rin siya sa kanyang sarili. Matingkad na ngumiti si Haring Marque. Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang imbitasyon ang lumitaw sa harap ni Wyatt. Iniimbitahan kang lumahok sa Orstellan Convention. Kinuha ni Wyatt ang imbitasyon, binuksan ito, at tiningnan. Pagkatapos, sumagot siya, pupunta ako doon sa oras. Tumingin si Haring Marcy Ice kay James at sinabing, Tara na. Iyon lang ba? Kumunot ang noo ni James. Ano pa ba? Inaasahan mo bang papatayin ko siya?
Inilibot ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga mata. Samantala, humarap si Thea kay Carson. Tumingin siya sa kanya at sinabing, "Sumama ka sa akin, Carson." Ngumisi si Carson, "Gusto mo samahan kita? Sino ka sa tingin mo? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sundin kita?" Saway ni Wyatt sa kanya, "Carson, huwag kang matigas ang ulo. Dapat kang bumalik kasama siya sa iyong pamilya sa Human Universe. Pagkatapos na maging matatag ang iyong kaisipan, bumalik ka rito, at ituturo ko sa iyo ang isang pinakamataas na supernatural na kapangyarihan." "Ayoko." Nagsuot ng mayabang na ekspresyon si Carson. Sampal. Iniwas ni Wyatt ang kanyang kamay kay Carson, at agad namang namula ang mukha ni Caron. "Napakagulo nito. Kunin mo na lang siya sa pamamagitan ng puwersa." Hindi na nakatiis si Haring Marcy Ice. Lumapit siya sa harapan ni Carson at pinakawalan ang makapangyarihang aura. Sa pagharap sa makapangyarihang aura ni Haring Marcy Ice, agad na nagpakumbaba si Carson. Tinakpan niya ang namamagang pisngi at maingat na tinitigan si Haring Marcy Ice. Anong gusto mo?" Pinigilan ni Haring Marcy Ice si Wyatt sa labanan. Kaya, si Carson ay natakot sa kanya. "I'll give you two choices. Sumama ka sa amin o mamatay." Itinaas ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang bumulaga sa kanyang palad. Tumingin siya kay Carson na may mapaglarong ekspresyon at hinihintay ang kanyang desisyon. Magsasalita na sana si Carson pero bigla siyang huminto. Nasample lang siya at gustong magmura dahil sa galit. Gayunpaman, maaari lamang niyang pigilan ang kanyang sama ng loob sa harap ni Haring Marcy Ice. "Pakiusap, disiplinahin mo siya," biglang putol ni Wyatt. "Napakagulo mo. Dapat na lang kitang patayin," naiinip na sabi ni Haring Marcy Ice. Namutla ang mukha ni Carson sa takot. Nagmamadaling sabi niya, "Sasama ako. Sasama ako." Ayan na. Ikinalat ni Haring Marcy Ice ang kapangyarihan sa kanyang palad. Pagkatapos, mahinahon niyang sinabi, "Pumunta tayo sa Mount Hazen ng Hazif District para makita ang Taran. Pagkatapos nitong huling paghinto, babalik ako sa Orstellan Sect." Samantala, ginamo ni Carson ang pamamaga sa kanyang mukha. Hindi siya nang ahas na suwayin si Haring Marcy Ice at tahimik na sumunod sa kanyang likuran. Umalis ang grupo sa ilalim ng maingat na mga tingin ni Wyatt at ng mga nakapaligid na buhay na nilalang. Hindi nagtagal, umalis na sila sa Dark World at muling nagpakita sa Endless Void. Sa pagkakataong ito, hindi na sila nagmamadaling bumiyahe dahil sa dagdag nilang kumpanya. Bagamat malakas si Carson, mas mahina siya kaysa sa tatlo. Ang bilis niyang hindi makasabay sa kanila. Kaya naman, sadyang bumagal si Haring Marcy Ice. Matapos makarating sa isang sirang universo sa loob ng Endless, nagpasya si Haring Marcy Ice na magpahinga. Walang mga naninirahan sa universo. Umupo si Haring Marcy Ice sa isang planeta at nagsimulang magpahinga. Tumabi sa kanya si James at sinabing, "Sa wakas, inaayos mo na ang iyong aura. Dahil ba takot ka kay Taran? Anong alam mo?" Binuksan ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga mata at sinabi, "Makapangyarihan si Taran. Kahit na hindi ko pa siya inawi dati, marami akong narinig tungkol sa kanya. Alam ko ang tungkol sa sama ng loob sa pagitan niya at ni Emperor Raya. Kahit na may Tenfold Realms Transcendent Art, si Emperor Raya ay maaari lamang makakuha ng kaunting pang-ibabaw laban sa kanya. Ngayong napakaraming oras na ang lumipas, walang nakakaalam kung gaano siya nag-improve. Siyempre, kailangan kong ihanda ang sarili ko." Pagkatapos magsalita, ipinikit ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga mata. Samantala, malungkot na nakaupo si Carson sa malapit, malalim ang iniisip. Tumabi sa kanya si Thea at sinabing, "Pagkatapos ng Orstellan Convention, bumalik sa Human Universe kasama ko. Sigurado akong lalabas si James sa Orstellan Convention." Gulat na tanong ni Carson, "James? Hindi ba't Entrepak ang nakaraan niya? Paano siya magpapakita?" Sagot ni Thea, "Akala ng lahat ay patay na siya. Gayunpaman, nararamdaman ko ang kanyang soul aura na umiiral pa rin sa loob ng Endless. Siguradong may nililinang siya ngayon. Tiyak na magpapakita siya pagkatapos malaman ang tungkol sa kombensyon." Hindi sumagot si Carson. "Di mo na dapat gamitin ang pangalang Carson Dalibor. Dapat Caden ang apelyido mo.
Pinag-isipan ni Thea si Carson at sinabing, pero ano dapat ang bago mong pangalan? Sumabad si James, at sinabing, paano si Hetsema Caden? Hindi mo ba siya inilabas mula sa Mount Hetsema? Pinangalanan ni Wyatt ang kanyang seclusion residence na Mount Hetsema, at dapat may kahulugan sa likod nito. Ang kanyang bagong pangalan ay Hetsema Caden. Walang kinalaman sa iyo ang negosyo ng pamilya namin. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Agad namang tumahimik si James. Malamig na sabi ni Carson, ang apelyido ko ay Dalibor. Hindi ko ito babaguhin. Si Haring Marcy Ice, na nagpapahinga, ay biglang sumigaw, ano ang sinabi mo? Ibinuka ni Carson ang kanyang mga labi, malapit nang tumanggi. Gayunpaman, napansin niya ang nakakatakot na ekspresyon sa mukha ni Haring Marcy Ice at agad niyang nilunok ang kanyang mga salita. Sumagot siya, sa tingin ko Caden ay isang magandang apelyido. Napangiti si Thea sa kasiyahan. Buti na lang at kasama nila si Haring Marquez. Kung hindi, mahihirapan siyang makitungo kay Carson. Kung gayon si Hetsema Caden iyon. Hindi mapakali si Thea na mag-isip ng bagong pangalan. Para sa kanya, ang mga pangalan ay hindi gaanong mahalaga, at ito ay hindi mahalaga. Tandaan, ang pangalan mo ay Hetsema Caden mula ngayon. Tao ka at hindi na bahagi ng Dooms, paalala ni Thea sa kanya. Fine, atubili na sagot ni Hetsema. Sa puntong ito ng kanyang buhay, wala na siyang pakialam kung ano ang tawag sa kanya o kung ano ang lahi niya. Mas nag-aalala siya kung bakit kasama si Thea sa mga powerhouse ng Orstellan sect. Bukod dito, pagkatapos na isipin ito mula sa ibang pananaw, nalaman niyang hindi masamang ideya ang pagbabalik sa human race. Si Thea ang matron ng human race at isang powerhouse sa Chaos Completer rank. Tiyak na papayag siya kung hihilingin nitong maging Panginoon ng human race pagkatapos niyang bumalik kasama niya. Higit pa rito, nalaman niyang hindi pa patay si James. Malaki ang utang ni James sa kanya. Kaya naman, siguradong makakamit ni Hetsema ang maraming benepisyo, lalo na ang supernatural powers, nang magkita sila. Nagpasya si Hetsema na tiisin ang lahat ng ilang sandali. Pagkatapos niyang makuha ang supernatural powers, aalis siya at maglilinang sa pag-iisa. Gusto niyang manginig ang mga endlos sa ilalim ng kanyang mga paabalang araw. Maging si Nataran at Haring Marcy Ice ay nasa ibaba niya pagdating ng panahong iyon. Sa mga kaisipang ito, mas gamaan ang pakiramdam ni Hetsema. Tumingin si Hetsema kay Haring Marcy Ice, nagpapahinga sa malayo. Napakalakas ni Haring Marcy Ice. Kung ako ay magiging disipulo niya, magkakaroon ako ng maraming supernatural powers. Napaisip si Hetsema. Bigla siyang tumayo at lumapit kay Haring Marcy Ice. Pagkatapos, lumuhad siya sa lupa. Natigilan sina James at Thea sa biglaang inasal nito. Anong ginagawa mo, Hetsema? Tanong ni Thea. Same time na sinabi ni Hetsema, Haring Marcy Ice, gusto kong maging disipulo mo. Tumingin si Haring Marcy Ice kay Hetsema, na nakaluhod sa lupa. Tapos, humarap siya kay James. Walang magawang tumingin sa kanya si James at sinabing, dapat. Tanggapin mo siya. Patay na si James. Si Wyatt, sa kabilang banda, ay nagtanim ng ideya ng pagsira sa human race sa kanyang isip mula pa noong siya ay bata. Lumaki siya sa puot at kailangan niya ng iyong gabay. Ikaw ang patay. Malamig na sabi ni Thea, I'll say it one more time. Hindi patay si James. Seryosong sagot ni Haring Marcy Ice, hindi pa ako tumanggap ng disipulo noon, ngunit gagawa ako ng exception dahil sa Grand Priest. Salamat, Sir Marcy Ice. Tuwang-tuwa si Hetsema at napayuko ng ilang beses. Mahinahong sinabi ni Haring Marcy Ice, tama na. Bumangon ka na. Tumayo si Hetsema at tuwang-tuwang sinabi, ngayong disipulo mo na ako, hindi mo ba dapat ako turuan ng ilang supernatural powers? Mahinahong sumagot si Haring Marcy Ice, nasa quasi-chaos rank ka lang at hindi mo pa kayang linangin ang aking supernatural powers. Gayunpaman, maaari mong hilingin sa Grand Priest na ituro sa iyo ang Marcy Ice Path, na mas kilala bilang Omniscience Path. Pagkatapos mong maabot ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path, ituturo ko sa iyo ang Divine Martial Scripture. Agad namang nadismaya si Hetsema. Alam niyang mahirap linangin ang Omniscience Path. Ang pag-abot sa ika-10 ranggo ay mahirap na, lalo pa ang ika-14 na ranggo.
Napukaw ang curiosity ni Thea sa tinaguriang Marcy Ice Path. Sir, ikaw ba ang lumikha ng Omniscience Path? Ang ibig kong sabihin, ang Marcy Ice Path. Hinampas siya ni James sa puwitan at sinabing, bakit mo siya tinatawag na Sir? Pwede mo siyang tawaging Zavas. Hinampas ni James ang puwete ni Thea. Sa teoryang, si Thea ay isang powerhouse sa Chaos Completer rank at dapat ay madaling makaiwas sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito maiiwasan sa ilang kadahilanan. Ngumiti si James at mapanuksong sinabi, "Your as felt good." Ito ay talbog. Agad na nagdilim ang mukha ni Thea, at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Nagsimulang gumuho ang walang laman sa paligid. Agad na umiwas si James at nagtago sa likod ni Haring Marcy Ice matapos mapansing nasa malaking problema siya. Tumawag siya, Zavas. Sa lakas niya, madali siyang nakalaban ni Thea. Gayunpaman, si Thea ay kanyang asawa. Hindi siya maaaring gumawa ng aksyon laban sa kanya. Bukod dito, ipinangako niya kay Haring Marcy Ice na hindi ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayong nagdulot na siya ng gulo, gusto niyang ipaubaya na lang kay Haring Marcy Ice ang bahala. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Haring Marcy Ice, isang sampal lang sa puwitan. Ano ang malaking bagay? Huminahon ka, at itigil mo na ang pang-iistorbo sa akin habang inaayos ko ang aura ko. Kinagat ni Thea ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, kung gagawin mo ito muli, itataya ko ang aking buhay para patayin ka. Tumango si James at sumagot, wala na sa susunod. Walang pakialam si Hetsema sa kanilang mga gawain. Tumingin siya kay James at nakangiting sinabi, Grand Priest, please give me some pointers. Kalmadong sagot ni James, wala ako sa mood ngayon. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng Orstellan Convention. Nang matapos magsalita si James ay napaupo siya sa lupa na nanlulumo. Ang kanyang asawa ay nasa harapan niya, ngunit hindi niya ito muling makakasama. Si Haring Marcy Ice naman ay napatigil sa pagsasalita. Umupo siya sa isang lotus na posisyon at nagsimulang tumuon sa pagsasaayos ng kanyang aura. Natahimik din sina Thea at Hetsema, dahilan para maging awkward ang atmosphere. Ang Mount Joseph, na dating pag-aari ni Lucius, ay naging isang lupain na walang may-ari pagkatapos patayin ni James si Lucius. Matapos gumaling si Taran mula sa kanyang mga pinsala, inukupan niya ang lugar. Inanunsyo niya na aalis siya sa pag-iisa. Pagkatapos, gumawa siya ng opisyal na hitsura sa Endlos bilang Emperor Casey. Umupo si Taran sa isang lotus na posisyon sa isang tahimik na lugar sa loob ng Mount Joseph. Isa pang lalaki ang tumabi sa kanya at nagsabi, Guro, ang Orstellan sect ay naging usap-usapan ng mga Endlos kamakailan. Si Zayden ay napigilan sa isang galaw, si Thea ay inagaw, at maging si Emperor Hetsema, na naninirahan sa gilid ng madilim na mundo, ay natalo. Sa Endlos 4, ikaw lang ang hindi pa nila napupuntahan. Tumango si Taran at sumagot, sige. Guro, ano ang pinagmulan ng Orstellan sect? Sino si King Marcy Ice? Nag-isip sandali si Taran at sinabing, narinig ko si Emperor Raya na nagsalita tungkol sa Orstellan sect noon. Si Emperor Raya ay mula sa Orstellan sect. Nabanggit niya ang isang powerhouse sa Orstellan sect na hindi mas mababa sa kanya. Sinabi niya na ang pagharap sa powerhouse na ito ay kapareho ng pagharap sa kanya. Ang taong binanggit ni Emperor Raya ay isang kababalaghan ng Orstellan sect, si Haring Marcy Ice. Bagamat ang ibang mga buhay na nilalang ay hindi nakakalimutan sa Orstellan sect, narinig na ni Taran ang tungkol sa kanila noon pa man. Magkatunggali sina Taran at Emperor Raya ngunit magkaibigan din. Bago ang kanilang paghaharap, mayroon silang mga pagtitipon at talakayan tungkol sa pagtatanim. Guro, sa pagitan mo at ni Emperor Raya, sino ang mas malakas? Pinag-isipan ito ni Taran at sumagot, noong nakipag-away ako kay Emperor Raya, hindi ko pa naperpekto ang aking curse magic. Dahil dito, natalo ako sa kanya. Nang labanan ni Emperor Raya si Haring Marcy Ice, hindi pa niya nalikha ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ngunit kayang talunin ni Emperor Raya si Haring Marcy Ice nang wala ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ibig bang sabihin ay hindi kalaban ni Haring Marcy Ice? Umiling si Taran. Hindi naman.
Binanggit ni Emperor Raya na nilikha ni Haring Marcy Ice ang Divine Martial Art at ang Marcy Ice Path. Napakaraming taon na ang lumipas. Walang nakakaalam kung gaano kalayo na ang narating niya sa Marcy Ice Path. Kung hindi successful ang Divine Martial Art niya, hindi siya ang kakampi ko. Kung oo, malalaman lang natin kung sino ang mas malakas pagkatapos makipaglaban. Nang marinig iyon, ang alagad sa harap ni Taran ay natigilan. Pagkatapos, sinabi niya, maaaring supilan ni Haring Marcy Ice si Zayden, na may endless heart. Ibig sabihin kaya mo rin gawin. Gayunpaman, nahirapan ka sa labanan sa Chaos Arena. Hindi dapat ganoon. Sa lohikal na pagsasalita, dapat mong sugpuin ang mga Grand Patriarch mula sa mga nakatagong sekta. Hindi nag-abala si Taran na ipaliwanag ang kanyang sarili bilang walang buhay na nilalang ang nakakaalam kung gaano kakilakilabot ang mga Grand Patriarch mula sa mga nakatagong sekta. Si Lennox Zale ng Mount Genesis at Franco Tacman ng Mount Taba ay kilala noong panahon ni Emperor Raya. Kahit na hindi sila nakilahok sa labanan, sila ay napakalakas pa rin. Hindi pa nila naipakita ang kanilang buong kakayahan. Ang kanilang tunay na kakayahan ay makapangyarihan at nakakatakot. Gayunpaman, madaling supilan sila ni Taran kung gagawin niya. Harapin mo sila ng isa-isa. Gayunpaman, kung ang lahat sa kanila ay umatake ng sabay-sabay, magiging mahirap para kay Taran na hawakan sila. Kahit na ang pagpatay ng humigit kumulang 10 sa kanila at pagkasugat ng iba ay magiging isang kamangha-manghang gawa. Bumaba ka. Ikan-away ni Taran ang kanyang kamay. Pagkaalis ng alagad, pumikit si Taran para magpahinga. Naniniwala siyang mahahanap siya ni Haring Marcy Ice sa lalong madaling panahon. Magkakaroon ng laban ang dalawa. Kung sino ang manalo ay magiging numero 1 powerhouse ng Endless. Kahit na hindi ito magiging labanan ng buhay o kamatayan, ito ay isang labanan ng karangalan. Bilang isang cultivator, lalo na ang isa sa tuktok ng pyramid, pinahahalagahan ni Taran ang bawat kalaban at bawat pagkakataon ng isang mahusay na tagmang labanan. Ayaw niyang palampasin ang laban na ito. Hindi man siya hanapin ni Haring Marcy Ice, hahanapin niya si Haring Marcy Ice. Ngayon, kailangan ni Taran na ayusin ang kanyang estado ng pag-iisip at hintayin ang pagdating ni Haring Marcy Ice. Kasabay nito, inaayos din ni Haring Marcy Ice ang kanyang estado ng pag-iisip. Sa isang planeta na walang buhay na nilalang, nakaupo siya ng nakakross ang mga paa. Naglabas siya ng nakakatakot na aura. Tila siya ay patungo sa 15th rank ng Marcy Ice Path. Si Haring Marcy Ice at Taran ay parehong inaayos ang kanilang estado ng pag-iisip. Kumalat sa 10 distrito ang balitang gustong makipag-duel ni Haring Marcy Ice laban kay Taran. Maraming powerhouse ng 10 distrito ang sumugod sa Hazif District, handang panoorin ang pinakakapanabik na labanan sa mundo. Maging ang mga Grand Patriarch ng Mount Genesis at Mount Taba, sina Lennox at Franco, ay lumabas sa mga bundok. Ang mga powerhouse ay ang mga nakaligtas sa pagkubkob ni Taran. Lahat sila ay makapangyarihan, ngunit ayaw nila ng anumang mga titulo. Nais lamang nilang manirahan ng ligtas sa Endless. Inaasahan ng lahat sa Endless ang labanan. Gayunpaman, hindi nagpakita si Haring Marcy Ice sa Hazif District. Sa isang lugar sa Endless, naghihintay si James. Samantala, si Haring Marcy Ice ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa isang pagbuo ng oras. Sa cultivation rank ni Haring Marcy Ice, kaya niyang kontrolin ang oras kung gusto niya. Bagaman 10,000 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo, si Haring Marcy Ice ay matagal nang naglilinang sa pagbuo ng oras. Hindi rin nanatili si James sa panahong ito. Siya ay 1/3. Sinusubukang makalapit kay Thea. Sadly, hindi pinansin ni Thea si James. Kaya naman, nakaramdam ng asol si James. Noon lang, hiniwalay ni Haring Marcy Ice ang pagbuo ng oras at tumayo bago iniunat ang kanyang mga kalamnan. Nakangiting sinabi niya, pwede na ba tayong umalis? Sinulyapan ni James si Haring Marcy Ice at nagtanong, naabot mo na ba ang ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path? Ngumiti si Haring Marcy Ice ngunit hindi sinagot ang tanong ni James. Nagsimula siyang maglakad patungo sa Endless Void. Sa Mount Hazafav ang Hazif District, ang mga powerhouse mula sa 10 distrito ay nagtipon sa pasukan kahit hindi pa dumating si Haring Marcy Ice.
Ang mga powerhouse ay naroon upang panuuri ng pinakakapanabik na labanan sa mundo. Nais nilang malaman kung sino ang mas malakas si Taran, na bumugbog kay Zayden, o Haring Marcy Ice, na dumurog kay Zayden sa isang suntok. Hindi binuksan ni Taran ang tarangkahan, kaya ang mga powerhouse mula sa Endlos ay hindi makapasok sa Mount Joseph. Naghintay lang sila sa labas. Sa pagitan ni Haring Marcy Ice at Emperador Casey, sino ang mas malakas? Mahirap sabihin, ngunit batay sa kanilang record, si Haring Marcy Ice ay dapat na mas malakas. Si Emperor Casey ay binugbog si Zayden, habang si Haring Marcy Ice ay dinurog si Zayden sa isang suntok. Sa tingin ko, pareho sila ng lakas. Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang nakikibahagi sa talakayan. Mula sa di kalayuan, may lumapit na lalaki at babae. Sila ay sina Zayden at Zizzle ng Doom Race. Dahil ito ay isang labanan ng pinakamalakas, gusto nilang tingnan. Makakapagdesisyon ka. Ang labanan ay gaganapin kung saan ang Chaos Tablet ay dating matatagpuan. Nagpasya si Haring Marcy Ice sa lugar. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang sulat ng hamon ang lumitaw sa kanyang kamay. Ibinigay niya ito kay James at sinabing, "Here's the letter of challenge." Nang malapit nang tanggapin ni James ang liham ng hamon, humakbang si Hetsema. Sa isang matingkad na ngiti, sinabi niya, "San Zuriel, iwanan mo ito sa akin." Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Haring Marcy Ice at nagtanong, "Pwede ba?" Walang pakialam, sinabi ni Haring Marcy Ice, "Bahala ka." Sige na. Wala ring pakialam si James. Kinuha ni Hetsema ang liham ng hamon at nagmamadaling pumunta sa Mount Joseph ng Joseph District. Sa kabilang banda, nakatayo sa kawalan sina James, King Marcy Ice, at Thea. Bago magsimula ang laban, inaabangan na ni Thea ang laban ng pinakamalakas. Sigurado ka bang mananalo? Napatingin si Thea kay Haring Marcy Ice. Napakalakas ng pag-iisip ni Haring Marcy Ice. Kahit may paparating na laban, nanatili siyang kalmado. Aniya, hindi naman importante ang tagumpay. Ang mahalaga ay pagkatapos ng labanang ito, kakalat ang katanyagan ng Orstellan sect sa buong 10 distrito. Sa panahong iyon, kahit na ang mga buhay na nilalang na hindi imbitado ay maaaring dumalo sa Orstellan Convention sa Orstellan sect. Huwag kang makinig sa kanya, seryosong sabi ni James. Nagpapanggap siyang mahina. Ngayon, sinasabi niyang hindi niya matatalo si Taran, pero kapag natalo niya talaga, magpapakitang gilas siya. Nang marinig iyon ay hindi na nakaimik si Thea. Naghintay silang tatlo. Samantala, kinuha ni Hetsema ang liham ng hamon at nagtungo sa Mount Joseph. Siya ay nasa quasi chaos rank at nakakagalaw ng mabilis. Hindi nagtagal, nakarating siya sa bundok Joseph. Sa labas ng Mount Joseph, hindi mabilang na mga nilalang ang nagtipon. Ang mga makakapanood ng labanan ay pawang mga kilalang tao sa Endlos. Lahat sila ay Grand Patriarch ng mga sekta, clan leaders, at elders. Swoosh! Sa malayong kawalan, nag-iba-iba ang espasyo. Dumating na ba siya? Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang lumingon at tumingin sa malayo. Gayunpaman, sa ilalim ng mga tingin ng marami, si Haring Marcy Ice at Saint Zuriel ay hindi nagpakita. Sa halip, isang hindi kilalang nilalang ang nagpakita. Siya si Hetsema, na dating kilala bilang Carson. Sikat siya sa Chaos District, ngunit wala siya sa 10 distrito. Maraming buhay na nilalang ang hindi nakakaalam kung sino siya. Sino siya? Nandito rin ba siya para manood ng laban? Dahil nagkaroon ng lamat, naisip ko na ito ay sina Haring Marcy Ice at Saint Zuriel. Malakas ang boses ng mga talakayan. Siya yun. Sa labas ng Mount Joseph, mayroong ilang buhay na nilalang ng human race. Pati sina Jacopo, Noel, Winnie, Zane, at iba pa ay dumating na. Nandito silang lahat para makiisa sa kasiyahan. Siya ang anak sa labas ni tatay, sabi ni Jacopo. Hinamplas ni Winnie ang likod ng ulo ni Jacopo at pinagalitan, paano mo nasabi? Kung tutuusin, kapatid mo pa rin siya. Gustong lipulin ng brat na ito ang human race noong nakaraan, hindi napigilan ni Noel na sabihin. Sige. Itigil mo na. Tumayo si Zane sa harapan. Sa di kalayuan, natapakan ni Hetsema ang kawalan at naglakad pasulong.
Hindi nagtagal, dumating siya sa bakana ng bundok Joseph. Carson, kanina pa kita hinahanap. Si Winnie ay nagpakita sa langit at sa harap ni Hetsema. Tumingin siya sa kanya at sinabing, saan ka nang galing? Hinanap ka namin. Dahil nandito ka, huwag kang umalis. Bumalik ka sa amin at bumalik sa pamilya. Napatingin si Hetsema kay Winnie. Mayabang na sabi niya, wala kang pasok dito. Pinadala ako dito ng aking guro para magdala ng liham ng hamon. Ang iyong guro. Natigilan si Winnie. Mahiyain si Hetsema. Pinagmasdan niya ang mga buhay na nilalang sa ibaba niya at malakas na sinabi, tama. Ang aking guro ay si King Marcy Ice ng Orstellan Sect. Habang nagsasalita, inilabas niya ang liham ng hamon ni Haring Marcy Ice. Ang liham ng hamon ay sinamahan ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Napakalakas nito kaya napigilan nito ang lugar. Ang kapangyarihan ng isang liham lamang ng hamon ay maaaring sugpuin ang hindi mabilang na buhay na nilalang. Si Winnie, na nakatayo sa himpapawid, ay hindi rin makalaban sa lakas. Halos bumagsak siya sa lupa. Sa ibaba, maraming buhay na nilalang ang hindi nakayanan ang presyon at napaluhod, nanginginig. Nang makita iyon, nasiyahan si Hetsema. Napangiti siya. Kasabay nito, ang kanyang pagnanais para sa lakas at kapangyarihan ay lumakas. Emperor Casey, ako si Hetsema. Nandito ako para ihatid ang liham ng hamon sa utos ng aking guro. Pakibuksan ang gate, sabi ni Hetsema. Hetsema, hindi ba siya si Carson? Nagpalit ba siya ng pangalan? Ang mga buhay na nilalang na hindi alam ang katotohanan ay nalito. Tungkol sa mga hinala, tumayo si Hetsema sa kawalan at sinabing, dati akong Carson, pero ngayon, nakabalik na ako sa pamilya ko. Galing talaga ako sa human race. Ang aking biological na ama ay si James ng human race, at ang aking stepmother ay si Thea, ang matron ng human race. Ang aking guro ay si Haring Marcy Ice, at ang aking kinakapatid na ama ay si Emperor Hetsema. Malakas na anunsyo ni Hetsema. Ang aking biological na ina ay mula sa Doom race. May bahagi ako ng bloodline ng Doom race sa akin. Si Zayden, ang Grand Patriarch ng Doom race, ay ang aking Grand Patriarch din. Malakas ang boses ni Hetsema. Binanggit niya ang ilang mga powerhouse ng Endlos. Sa mga pangalan ng mga powerhouse na iyon, magagawa ni Hetsema ang anumang gusto niya sa Endlos. Sinong maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya? Upang makitungo sa kanya, kailangan ng isang tao na makatiyak na maaari ring harapin ang mga powerhouse na iyon. At saka hindi naman patay ang tunay kong ama na si James. Nagtago lang siya para magtanim. Magpapakita siya sa Orstellan Convention. Sa panahong iyon, duminahin niya ang lahat ng naroroon. Muling tumunog ang boses ni Hetsema. Sa labas ng Joseph District, humanga si Haring Marcy Ice. Sabi niya, not bad. Mas mahiyain siya kaysa sa akin. Masyadong mahusay si Hetsema sa pag-arte ng saplada. Napahanga nito si Haring Marcy Ice. Kailangang sabihin na si Hetsema ay mahusay sa pag-arte ng hambog. Sa ilang mga salita, inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon, alam na ng lahat na nagbahagi siya ng koneksyon sa ilang powerhouse ng Endlos. Sa Mount Joseph, bumukas ang mountain formation. Pumasok ka. Isang tinig ang narinig mula sa bundok Joseph. Samantala, natapakan ni Hetsema ang kawalan. Hawak ang liham ng hamon, sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin, naglakad siya patungo sa Mount Joseph. Hindi nagtagal, humarap siya kay Taran. Nakaupo si Taran sa isang bato. Kalmado, tumingin siya kay Hetsema. Sa pagharap sa sikat na powerhouse, si Hetsema ay nang-ahas na hindi kumilos ng walang ingat. Ibinigay ang liham ng hamon, sinabi niya, ito ay isang liham ng hamon na ipinadala ni Haring Marcy Ice. Kinawayan ni Taran ang kanyang kamay at tinanggap ang liham ng hamon. Sumulyap sa sulat ng hamon, sinabi niya, tinatanggap ko ang hamon. Makalipas ang 30,000 taon, pupunta ako sa madilim na mundo at lalaban kay Haring Marcy Ice. Natapos siyang magsalita, ngunit hindi umalis si Hetsema. May iba pa ba? Tumingin si Taran kay Hetsema. Nabalitaan ko na pinrotektahan mo ang aking ama sa Chaos Arena. Totoo ba yun? Tanong ni Hetsema. Si James ba ang tinutukoy mo? Sinabi ni Taran, nakuha niya ang mana ni Emperor Raya.
Noong panahong iyon, natalo ako kay Emperor Raya. Gusto kong mabawi ang reputasyon ko ngayong wala na si Emperor Raya. Para matalo si James, na nasa parehong cultivation rank, kailangan ko siyang iligtas. Flop. Lumuhod si Hetsema sa lupa. Anong ginagawa mo? Hindi naintindihan ni Taran ang ginawa ni Hetsema. Sabi ni Hetsema, matagal na kitang hinahangaan. Ngayon, sa wakas nakilala na kita. Sana mabigyan mo ako ng isang bayaning tulad ng tatay ko. Gusto kong maging isang bayani na makapagliligtas kay Endlos. Bumangon ka at magsalita. Ikan-away ni Taran ang kanyang kamay. Noon lang tumayo si Hetsema. Sinabi ni Taran, tinanggap mo na si Haring Marcy Ice bilang iyong guro. Tumutok sa pag-aaral ng mga kasanayan sa lagda ni Haring Marcy Ice. Sa hinaharap, ikaw ay magiging isang powerhouse. Ngunit gusto kong makabisado ang lahat ng martial arts at lumikha ng mga bagong supernatural signature skills. Determinado si Hetsema. Medyo ambisyoso ka. Napahanga si Taran. Anya, paano ito? Pagkatapos ng Orstellan Convention, pumunta dito. Papayuhan kita. Salamat. Natuwa si Hetsema. Ibinahagi niya ngayon ang isang koneksyon sa maraming powerhouses ng Endlos. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay bawasan ang kanyang mga ambisyon at huminahon. Kinailangan niyang seryosohin ang paglilinang. Nais niyang matutunan ang mga kasanayan sa pagpirma ni Wyatt, Thea, King Marcy Ice, Taran, at James, na hindi nagpakita. Sa panahong iyon, hindi na siya magagapi. Hindi nagtagal si Hetsema. Mabilis siyang umalis. Nang makalabas siya sa Mount Hozef, isang grupo ng mga powerhouse ang hamarang sa kanyang daan. Hetsema, kailan at saan gaganapin ang labanan? Pakisabi sa amin. Gagantimpalaan ka namin. Ang mga powerhouse ay naroon upang panuurin ang labanan. Gayunpaman, naghintay lamang sila ng isang liham ng hamon sa huli. Hindi nila alam kung kailan at saan gaganapin ang labanan. Ang liham ng hamon ay ipinadala ni Hetsema. Alam niya ang laman ng letter of challenge. Hindi humingi ng anumang benepisyo si Hetsema. Sinabi niya sa kanila ang oras at lokasyon ng labanan. Tapos, umalis na siya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Endless Void sa labas ng Hozef District. Nang magpakita siya, pinuri ni Haring Marcy Ice, not bad. Magaling ka. Hinalikan ni Hetsema si Haring Marcy Ice at sinabing, itinuro mo akong mabuti. Malungkot na sabi ni James, wala kang itinuro sa kanya na mabuti. Ikaw lang ang nagturo sa kanya kung paano kumilos ng mayabang. Haha. Fair na. Tumawa si Haring Marcy Ice. Ang bilis mong umalis. Ayaw pang umalis ni James. Sabi niya, may nakalimutan ka ba? Ano? Nataranta si Haring Marcy Ice. The Empyrean Herbs, paalala ni James bago nagpatuloy, wala akong Empyrean Herbs ng Mount Hozef. Paano ako papasok sa ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path at sa Chaos Essentia rank? Nakaramdam ng awkward, sinabi ni Haring Marcy Ice, iba ang Mount Hozef sa ibang mga lugar. Ang mga halamang gamot dito ay hindi madaling makuha. Marami pa ring halamang gamot sa Teuma Village. Bakit hindi ka magtanim mamaya? Natatakot ka ba? Tumawa si James. Hindi. Seryoso, sinabi ni Haring Marcy Ice, ito ay pangunahing paggalang kay Taran. Nakuha niya ang aking paggalang sa kanyang kakayahan. Yun lang. Fair na. Walang ibang sinabi si James. Nagmamadali silang umalis sa lugar at nagtungo sa kung saan gaganapin ang labanan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Dark World kung saan naroon ang Chaos Tablet dati. Magulo ang lugar. Bundok, ilog, at lupain ay gumuho. Marami ring bitek sa kawalan. Kahit na higit sa isang entrepok ang lumipas, nananatili pa rin ang nakakatakot na battle aura. Ang battle aura ay hindi kayang hawakan ni Hetsema. Gayunpaman, ang mga powerhouse sa kanyang tabi ay tumulong sa kanya na harangan ang nakakatakot na battle aura sa lugar. Pagdating sa lugar, natagpuan ni Haring Marcy Ice ang tuktok ng burol. Nakaupo sa tuktok ng burol sa isang lotus na posisyon, hinintay niyang lumitaw si Taran. Samantala, hindi na natiling walang ginagawa si Hetsema. Alam na niya na nakuha ni Wyatt at Thea ang Herstellan art. Gayun din, pagkatapos ng mahabang panahon na sundan sina Haring Marcy Ice at James, alam niya ang pinagmula ng Herstellan art at kung gaano ito kakilakilabot.
Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para hilingin kay Thea ang Herstellan art. Mom, matamis na tawag kay Hetsema. Dahil wala tayong gagawin ngayon, bakit hindi mo ako turuan ng Herstellan art? Nakakunot ang noo ni Thea na sumagot, hindi naman sa ayaw kitang turuan, pero kailangan mong intindihin mismo ang Herstellan art. Ang Herstellan art ay mahiwaga. Ito ay katulad ng karma path. Hindi ito maituturo. Ikaw lang ang makakaintindi nito sa sarili mo. Hayaan mo akong makita ang endless light. Gusto kong pag-aralan ito ng ilang oras. Inabot ni Hetsema. Walang pag-aalinlangan, ipinatawag ni Thea ang endless light sa kanyang katawan at ibinigay ito kay Hetsema. Walang sinabi si James tungkol dito. Nais niyang pag-aralan din ang endless light ni Thea, ngunit kung gagamitin niya ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan para hingin iyon, tatanggihan siya ni Thea. Kailangan niyang bumalik sa Herstellan sect at mabawi ang kanyang pagkakakilanlan bago hilingin kay Thea ang endless light at pag-aralan ito. At saka, gusto rin niyang imbitahan si Wyatt. Nais niyang tipunin ang lahat ng tatlong endless lights at pag-aralan ang kumpletong Herstellan art. Ang Herstellan art ay kakaiba. Kahit na ito ay kumpleto, kung tatlong tao ang nag-aaral nito ng magkasama, magkakaibang bagay ang kanilang mauunawaan. Lumipas ang oras. Mas maraming buhay na nilalang ang lumitaw sa lugar. Si Haring Marcy Ice at Saint Suriel iyon. Nandito rin si Thea. Nang lumitaw ang grupo ng mga buhay na nilalang, nakita nila sina Haring Marcy Ice, James, at ang iba pa. Nakatayo sila at nakatingin sa malayo. Sa isang kisap mata, dumating ang araw ng labanan. Sa oras na ito, isang lalaki ang lumakad. Ang lakas ng aura niya. Ang kanyang malakas na aura ay nagpakalat ng itim na ambon sa lugar. Ang madilim na mundo ay agad na naging maliwanag. Lumitaw ang hindi mabilang na mga bundok, ilog, at bakuran, na nawasak. Nandito siya. Dumating na si Taran. Ito ang labanan ng pinakamalakas. Kung sino ang manalo ay magiging numero 1 powerhouse sa mundo at magsisimula ng isang bagong panahon. Kabanata 5056 na lumitaw si Taran. Hindi mabilang na mga tingin ang nakatingin sa sitwasyon sa ibaba. Nang lumitaw si Taran, ang aura na ipinalabas niya ay nagpakalat sa kadiliman ng mundo. Nakatayo sa kawalan, tinitigan niya si Haring Marcy Ice sa malayo. Habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, mahinahon niyang sinabi, Haring Marcy Ice, naparito ako upang labanan ayon sa nakatakdang panahon. Dahan-daang tumayo si Haring Marcy Ice. Nagsisimula na. Excited si James. Pagtingin kay Thea sa tabi niya, sinabi niya, focus on the battle. Subukang unawain ang labanan. Sa kasalukuyan, silang dalawa ang may pinakamalakas na kapangyarihang labanan sa Endless. Ang Divine Martial Art ni King Marcy Ice at ang Curse Magic ng Taran ay parehong lubhang mahiwaga. Oo naman. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Alam niya na ang labanang ito ay labanan ng pinakamalakas. Marahil ay hindi mauunawaan ng ibang nabubuhay na nilalang ang labanan at mauunawaan ang isang bagay mula rito, ngunit siya ay nasa Chaos Completer rank. Mataas ang kanyang cultivation rank. May naiintindihan siya mula sa labanan. Ang mga buhay na nilalang na naghihintay na manood ng labanan ay naghihintay sa labanan. Samantala, nakahanap si James ng isang lugar malapit sa larangan ng digmaan. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para panuurin ang labanan upang maunawaan ang mga landas at pagsamahin ang kanyang mga kasanayan sa pagpirma. Gusto niyang i-assimilate sila sa formation at pagsamahin ang lahat. Ang dalawang powerhouse ay nakatayo sa kawalan. Parehong makapangyarihan ang kanilang aura. Ito ay isang tunggalian lamang, hindi isang labanan sa buhay o kamatayan. Ngumiti si Haring Marcy Ice. Pagkatapos, pumasok siya sa estado ng tuktok ng ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path at gumawa ng isang kilos. Nang pumasok siya sa ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa sukdulan nito. Isang nakakasilaw na halo ang lumitaw. Ito ay isang halo na binubuo ng maraming kulay. Sinasalamin nito ang pisikal na katawan, kaluluwa, ugat ng dugo, at iba pang mga kapangyarihan na umaabot sa kanilang sukdulan. Sa pagharap sa makapangyarihang Haring Marcy Ice, si Taran ay hindi kumilos ng walang ingat. Pinaganya niya ang kanyang cultivation method. Sa kanyang katawan, isang malaking kapangyarihan ang Bamalot.
Sa lakas, ang kanyang mga manggas ay puffed up. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Isang malakas na kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang namumungay na manggas. Ang kapangyarihan ay sinisingil pasulong. Sa proseso ng pasulong, ito ay naging hindi mabilang na mga inscription. Ang bawat inscription ay mahiwaga. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng isang malakas na kapangyarihan. Nang lumitaw ang mga inscription sa harap ni Haring Marcy Ice, muling naging kapangyarihan ang mga ito. Pinagmasdan ni James ang sitwasyon ng hindi kumukurap. Natuto na siya noon ng curse magic. Bagamat hindi niya ito lubos na natutunan, malalim ang kanyang pagkaunawa sa mga inscription. Nang sumalakay si Taran, tila naunawaan ni James ang mga inscription na nakapaloob sa kapangyarihan ni Taran. Sa kanyang isip, ang mga inscription ay dumaan. Kalmado si Haring Marcy Ice sa harap ng pag-atake ni Taran. Nanatili siyang nakatayo sa parehong lugar. Nang lumitaw ang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang harapan, itinaas niya ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang daliri. Ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan ay pinagsama. Sa isang kisap mata, hinaranggan nila ang pag-atake ni Taran. Sa sumunod na sandali, gumawa ng hakbang si Haring Marcy Ice. Nawala bigla ang katawan niya. Pagharap niya ulit ay nasa harap na siya ni Taran. Pagtaas ng kamay, sinuntok niya ang katawan ni Taran. Nagpakita siya bigla at mabilis. Gayunpaman, maaaring mag-react si Taran sa oras. Hindi niya naiwasan ang pag-atake. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at nilabanan ito. Boom! Nagsalpukan ang magkabilang kamao. Ang dalawang kapangyarihan ay nag-intertwine sa isa't isa. Binago ni Haring Marcy Ice ang kanyang pag-atake at muling hamampas. Nanlaban si Taran. Parehong tuloy-tuloy na nagbanggaan ang kanilang mga anino. Sa bawat pagbangga nila, may masisira. Walang katapusang pumuputok ang kawalan. Ang karaniwang mga powerhouse ay hindi nang ahas na lumapit sa kanila. Maaari lamang nilang hatulan ang labanan sa pamamagitan ng pagdama sa resulta nito. Hindi sila nang ahas na gamitin ang kanilang zen para tumagos sa labanan. Nakakatakot na ang resulta ng labanan, kaya't kung ang kanilang zen ay tumagos sa labanan, sila ay agad na malipol. Iilan lamang na buhay na nilalang ang nakamasid sa labanan sa malapit. Sila ay sina James, Thea, Zayden, at Wyatt. Walang sinuman sa kanila ang gustong makaligtaan sa labanang ito. Matindi ang labanan. Hindi nagtagal, nahulog si Taran. Dahado si Taran. Mas mahina siya kay King Marcy Ice. Kitang-kita ni Thea ang bawat pag-atake nila. Kabanata 5057 habang naka-cross legs, sinabi ni James, hindi ganoon kadali. Si Haring Marcy Ice ay naglilinang ng martial arts. Malakas ang kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang supernatural powers ay halos nasa kanyang mga kamao at binti. At saka, dalisay ang kapangyarihan ng martial arts. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, siya ay nasa isang kalamangan. Gayunpaman, pinagkadalubhasaan ni Taran ang curse magic. Ginagamit niya ang kanyang kahinaan para labanan ang lakas ni Haring Marcy Ice. Hindi nagkamali si James. Ginagamit ni Taran ang kanyang kahinaan upang labanan ang lakas ni Haring Marcy Ice. Boom! Sumabog muli ang larangan ng digmaan. Nawasak ang buong lugar. Napabuga ng hangin si Taran. Namamanhid ang kanyang mga braso. May mga bitik din sa kanyang mga braso. Hindi kayang talunin ng kanyang pisikal na katawan at kapangyarihan si Haring Marcy Ice. Kinuha ang pagkakataon na humakbang paatras, nagpakita siya sa malayo. Nang magpakatatag siya, ikanaway niya ang kanyang kamay, at maraming inscription ang agad na lumitaw. Ang bawat inscription ay mahiwaga at naglalaman ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga inscription ay sumailalim sa patuloy na pagbabago. Pagkatapos, naggrupo sila at bumuo ng itim na baluti. Natakpan ng itim na baluti ang katawan ni Taran. Ang baluti na ginawa ng mga inscription ay katulad ng tunay na baluti. Matapos isuot ni Taran ang baluti, bumuti ang kanyang depensa. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, isang five-finger mountain ang dumaong. Break, sabi ni Taran. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, isang inscription ang lumitaw. Ang inscription ay sumailalim sa isang instant na pagbabago. Ito ay naging isang nakasisilaw na longsword. Inatake ng longsword ang Five-Finger Mountain.
Boom! Ang mahabang espada ay tumama sa Five-Finger Mountain. Ang Five-Finger Mountain ay agad na nabasag sa mga sirang bato. Mabilis na nagbago ang mga bato. Sila ay naging ilang rune. Mula sa mga rune, isang figure ang lumabas. Si Haring Marcy Ice iyon. Biglang lumitaw si Haring Marcy Ice. Sa susunod na sandali, nasa likod na siya ni Taran. Naipon sa kanyang mga palad ang kapangyarihan ng martial arts bago siya umatake. Tumalikod si Taran at lumaban. Sa sandaling iyon, may ilang inscription na lumabas sa kanyang palad. Ang mga inscription ay pinagsama-sama at nabuo ang isang halo. Dama po sa halo ang pagsalakay ni Haring Marcy Ice. Nawasak ang halo. Ang katawan ni Haring Marcy Ice ay patuloy na umuusad. Dama po ang palad niya sa katawan ni Taran. Gayunpaman, si Taran ay maliksi. Hindi siya nagawang tamaan ni Haring Marcy Ice. Nang mawala si Taran, gumuho ang kawalan. Kaagad, nabasag ang walang laman, at lumitaw ang isang itim na butas. Lumitaw si Taran sa parehong lugar. Sa oras na ito, isang curse inscription ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang inscription ay kakaiba. Ito ay isang inscription lamang, ngunit ito ay naging isang porma sayon. Sa isang iglap, nilamon ng porma sayon si Haring Marcy Ice. Sa pagbuo, naramdaman ni Haring Marcy Ice ang spatial pressure. Daan-daang milyong beses ng spatial pressure ang dumudurog sa kanyang katawan. Agad na bumaba ang kanyang bilis. Gusto niyang makaalis sa formation, pero kahit saan siya magpunta, susundan siya ng formation. Ang katawan ni Haring Marcy Ice ay lumalaban sa malaking presyon. May mga bitek sa kanyang katawan na ipinagmamalaki niya. Nasugatan din ang kanyang mga laman loob. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Pag-angat ng ulo, tinitigan niya ang porma sayon na hinuha ng isang inscription at pinunasan ang dugo sa kanyang bibig. Habang nakakuyom ang kanyang mga kamao, may mga ugat sa kanyang mga braso. Sa sandaling ito, isang kapangyarihan ang bumalot sa kanyang katawan. Mabilis na damaloy ang kapangyarihan kasama ng kanyang mga meridian at natipon sa kanyang mga kamao. Break! Ang kanyang katawan ay sumalungat sa butil. Isang nakakatakot na martial path power ang bumalot sa kanyang mga kamao. Ito ay ang kapangyarihan ng divine martial art. Ang kapangyarihan ay parang dragon na pumuputok sa langit. Nasira agad ang formation cast ni Taran. Nang masira ni Haring Marcy Ice ang porma sayon, lumitaw siya sa likod ng Taran nang wala saan. Dama po ang kanyang mga kamao kay Taran. Basag. Nabasag agad ang baluti ni Taran. Kabanata 5058 nabasag ang baluti sa katawan ni Taran, ngunit hindi ito tuluyang nasira. Isang bahagi ng katawan ni Haring Marcy Ice ang pumasok sa katawan ni Taran sa pamamagitan ng mga bitek. Ang pisikal na katawan ni Taran ay nagdusa mula sa kapangyarihan ng pag-atake ni Haring Marcy Ice. Lumitaw ang mga sugat sa ibabaw ng kanyang balat. Ang kanyang panloob na katawan ay dumanas din ng isang suntok. Dahil sa kapangyarihan, naging magulo ang dugo sa kanyang katawan. Sinubukan niyang pigilan ang pag-agos ng kanyang dugo ngunit nabigo siya. Umabot ang dugo sa kanyang lalamunan, at iniluwa niya iyon. Ginamit ni Haring Marcy Ice ang kapangyarihan ng Marcy Ice Path at ang kanyang cultivation rank. Siya ay nasa ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path at nasa tuktok ng Chaos Completer rank. Parehong pinagsamang mahirap talunin. Kahit na si Taran ay nasa tuktok din ng Chaos Completer rank, dumanas pa rin siya ng mga pinsala. Si Taran, na nasugatan, ay napaatras at nagpakita sa malayo. Samantala, sinundan siya ni Haring Marcy Ice. Nawala ang kanyang katawan. Pagharap niya ulit ay nasa harap na siya ni Taran. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga anino ang lumitaw sa lugar. Mabangis na sinalakay ng bawat anino si Taran. Patuloy na kumikislap ang mga anino. Sa bawat oras na sila ay kumikislap, si Taran ay tatamaan ng isang malakas na pag-atake. Kahit na ang baluti sa katawan ni Taran ay mahiwagang at may nakakatakot na depensa, walang katapusan ang mga bitek sa baluti dahil sa mga pag-atake ni Haring Marcy Ice. Sa huli, nawala ang baluti. Nang walang proteksyon ng armor, naging target ang katawan ni Taran. Sa isang iglap, nabalot ng mga sugat ang kanyang katawan. Sa di kalayuan, nakita ng maraming powerhouse ang eksena. Nag-aalala silang lahat kay Taran.
Nakakatakot ang mga pag-atake ni Haring Marcy Ice. Kung isa pang buhay na nilalang ang kalaban niya, baka hindi man lang sila makalaban ng suntok. Naramdaman din ni Zayden ang kapangyarihan ng mga pag-atake ni Haring Marcy Ice. Inamin niya na hindi niya kaya ang suntok ni King Marcy Ice. Kung ginamit ni Haring Marcy Ice ang kapangyarihang ito dati at napunta sa isang suntok si Zayden, bumagsak na sana ang katawan ni Zayden. Daranas din ng matinding pinsala ang kanyang kaluluwa. Malalim din ang iniisip ni Thea. Tinitimbang niya ang kapangyarihan ni Haring Marcy Ice. Naniniwala siya na hindi niya kayang labanan ang pag-atake ni Haring Marcy Ice. Sa larangan ng digmaan, ang katawan ni Taran ay natatakpan ng mga sugat. Patuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Pagkatapos, nagkawatak-watik ang kanyang katawan bago nawala. Sa sumunod na sandali, muling nahubog ang kanyang katawan sa di-kalayuan. Sa sandaling muling nagkatawang tao ang kanyang katawan, nagsimulang gumaling ang kanyang mga sugat. Kalmado, nakatayo siya sa kawalan, nakatingin kay Haring Marcy Ice, na nabuo ng ilang anino, sa di-kalayuan. Nakangiting sinabi niya, napakalakas ng martial path power. Nagawa mong linangin ang gayong dalisay na kapangyarihan sa lawak na ito. Kahanga-hanga ka. Ang kakayahan ni Haring Marcy Ice ay kinilala at hinangaan ni Taran. Ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabi, bilang isang taong makakalaban kay Emperor Raya bago si Endlos, hindi mo siguro ipinakita ang iyong buong kakayahan. Kung ganito ka lang kalakas, hindi ka sana naging kalaban ni Emperor Raya. Bagamat ito ang unang pagkakataong nag-away sina Haring Marcy Ice at Taran, alam ni Haring Marcy Ice na hindi nagpapakita ng tunay na lakas si Taran. Ha! Natatawang sabi ni Taran. Sa sandaling ito, isang kakaibang kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Biglang nagbago ang aura niya. Ang kanyang aura ay kakaiba. Nang ilabas niya ang kanyang aura, maraming powerhouse sa di-kalayuan ang nabahala. Maging sina Thea at Wyatt ay nabigla. Naramdaman nila ang kakaibang kapangyarihan na dumaloy sa kanila. Matapos maapektuhan ng kapangyarihan, nagkaroon ng ilang negatibong reaksyon ang mga powerhouse. Gayunpaman, madali nilang maalis ang mga reaksyon. Ang tunay na curse power. James grew excited as he said, nandito na. Nagsimula na ang tunay na laban. Nakatayo sa kawalan, ginamit ni Taran ang kanyang tunay na curse power. Ang kanyang aura ay naging napakalakas at kakaiba. Nakatayo siya sa kawalan at naging isang pag-iral na hindi matingnan ng diretsyo. Para bang ang isang sulyap sa kanya ay mabahira ng sumpa at magbubunga ng negatibong epekto. Nang makita ni Haring Marcy Ice si Taran sa ganitong kalagayan, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Tumayo si Taran sa kawalan habang ang isang kamay ay nasa likod. Ikinumpas niya ang kanyang kabilang kamay, at lumitaw ang isang nakakatakot na inscription. Ang inscription ay misteryoso, malalim, at patuloy na nagbabago. Kabanata 5059 sa sandaling lumitaw ang inscription, ang kanyang curse power ay lumundag. Si Haring Marcy Ice, na nasa larangan ng digmaan, ay naapektuhan ng kapangyarihan ng inscription. Sa impluwensya ng kapangyarihan, bumagal ang dugo sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nakakulong ang kanyang kapangyarihan. Swoosh! Sa sandaling ito, isang itim na longsword ang lumitaw ng wala saan. Ang espada ay nagpakita sa harap ni Haring Marcy Ice at humahabol sa kanya. Itinaas ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay, at isang purong martial path power ang lumabas sa kanyang palad. Nagmaterial ang martial path power at hinaranggan ang itim na espada. Nang harangin ng martial path power ang espada, hindi mabilang na itim na espada ang umulan mula sa langit. Ang mga espada ay hinihinuhan ng isang inscription. Ang aura ni King Marcy Ice ay sumirit. Lumakas ang kanyang aura, at nilabanan niya ang mga pababang espada. Ang mga itim na espada ay nawala at nawala sa isang iglap. Sira, sabi ni Taran sa malamig na boses. Ang kanyang mga salita ay parang batas. Pagkatapos nito, napuno ng nakakatakot na kapangyarihan ang lugar. Ang espasyong kinaroroonan ni Haring Marcy Ice ay gumuho kaagad. Isang malaking black hole ang lumitaw. Si Haring Marcy Ice, na nasa black hole, ay agad na nagdusa ng mga pinsala. Naglaho ang kanyang katawan at muling lumitaw sa ibang lugar. Nang muli siyang lumitaw,
ang espasyo ay patuloy na gumuho. Patuloy siyang umiwas. Kahit saan siya magpunta ay magiging mga guho. Nagpatuloy si Taran sa pag-atake. Lumitaw ang lahat ng uri ng mga inscription, kabilang ang mga inscription ng sumpa na maaaring magpahina sa kapangyarihan ng isang tao, magsil ng mga puwang, at maglaho ng kapangyarihan ng isang tao. Lumitaw ang ilang uri ng mga inscription. Sa kanyang curse power, maging si Haring Marcy Ice ay nahulog sa isang mahirap na kalagayan at nasugatan. Ito ay isang kapana-panabik na labanan. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Taran ang kakaibang curse magic sa harap ng publiko. Hindi rin napigilan ni Haring Marcy Ice, na malakas, ang curse magic. Hindi siya nasa mabuting kalagayan. Gusto niyang makipaglaban kay Taran ng malapitan. Gayunpaman, napapaligiran siya ng curse inscriptions. Siya ay nakulong sa pamamagitan ng mga inscription. Hindi siya makalaya sa maikling panahon. Bukod dito, si Taran ay malakas at maliksi. Hindi niya hinayaang makalapit sa kanya si Haring Marcy Ice. Magulo ang buhok ni Haring Marcy Ice, at may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nasa masamang kalagayan siya. Sa oras na ito, naging magulo ang mga meridian sa kanyang katawan. Paatras na ang kanyang mga ugat at kapangyarihan sa dugo. Kasunod ng pagbaliktad ng kanyang mga ugat at kapangyarihan ng dugo, naging malakas at marahas ang kanyang aura. Nang lumitaw ang marahas na kapangyarihan, ang mga inscription ng sumpa sa paligid niya ay nawasak. Anong marahas na kapangyarihan? Natigilan si James habang bumubulong, ito ba ang kapangyarihang sinabi ni Haring Marcy Ice na hindi kayang kontrolin ng buo? Kapag ginamit, kahit siya ay hindi makontrol. Pinagmamasdan ni James ang bawat galaw ni Haring Marcy Ice at ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Naramdaman ni James na umuurong ang mga ugat at kapangyarihan ni Haring Marcy Ice. Sa sandaling ito, tila nagpalitan ng posisyon ang langit at lupa. Parang bumabaliktad ang panahon at kasaysayan. Anong klaseng supernatural power ito? Kumunot ang noo ni James. Kabanata 5060 umabot sa sukdulan ang aura ni Haring Marcy Ice. Namula ang mata niya. Para siyang nabaliw. Nang makita ni Taran si Haring Marcy Ice sa ganitong estado, napangiwi siya. Binigyan siya ni Haring Marcy Ice ng isang pakiramdam ng panganib. Ngayon, ito ay hindi na isang karaniwang labanan kundi isang buhay o kamatayang labanan. Nais ni Taran na ihinto ang labanan, ngunit sa pagharap kay Haring Marcy Ice sa ganitong estado, nais niyang subukan ang kapangyarihan ni Haring Marcy Ice. Nakatayo sa kawalan, pinalabas niya ang curse power. Buti na lang at nasa Dark World sila. Kung sila ay nasa isang distrito sa Endlos, ang curse power Taran ay sapat na upang maapektuhan ang lahat ng mga nilalang sa distrito at ang mga susunod na henerasyon ng mga buhay na nilalang. 2/3. Kapag ang mga buhay na nilalang ay naapektuhan ng curse power, sila ay maaapektuhan magpakailanman. Half. Huminga ng malalim si Taran. Nagpasya siyang huwag nang magpigil pa. Ipinakita niya ang huling ranggo ng kanyang curse art, na siyang pinakamataas na cultivation rank ng curse magic na naintindihan niya. Nagbago na naman ang aura niya. Siya ay tila naging isang uri ng sinaunang misteryosong inscription mula sa isang buhay na nilalang. Tinitigan ni James si Taran nang hindi tumalikod. Sa panunood ni James, tila nawala ang aura ng buhay ni Taran. Para bang naging inscription si Taran. Ang inscription ay komplikado at patuloy na nagbabago. Si Taran ay nakatayo sa kawalan habang ang kanyang katawan ay naging transparent. Ang mga meridian, dugo, buto, at laman sa kanyang katawan ay tila mga inscription. Sa kasalukuyan, ang aura ni Taran ay hindi mas mahina kaysa kay Haring Marcy Ice. Sa katunayan, ito ay mas malakas kaysa sa huli. Kamangha-manghang, hindi maiwasan ni James ang mabigla. Sabi niya, nagawa niyang linangin ang curse magic sa cultivation rank na ito. Siya ay naging isa sa mga inscription. Hindi nakakagulat na kaya niyang labanan si Emperor Rai para sa dominasyon. Ngayon, ang labanan ay na-upgrade. Parehong ipinakita ni Haring Marcy Ice at Taran ang kanilang tunay na kapangyarihan. Ito ang kanilang tunay na kapangyarihan. Ang nakaraang labanan ay isang spar, hinahayaan ng dalawa na pag-aralan ng isa't isa, at isang warm-up. Gayunpaman, ang kapangyarihan na ipinakita sa nakaraang labanan ay nasa tuktok na.
Pinagmasdan ni James sina Haring Marcy Ice at Taran. Nakatayo rin sa kawalan si Haring Marcy Ice. Ang kanyang mga ugat at kapangyarihan ng dugo ay umuurong. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumalot sa kanyang katawan. Naapektuhan ng kapangyarihan ang lahat. Magulo ang kanyang buhok, at pulang-pula ang kanyang mga mata. Para siyang nabaliw. Sa paghusga mula sa kanyang estado, si Haring Marcy Ice ay baliw. Sa kabilang banda, si Taran ay kalmado at nakaka-relax. Marahas ang kapangyarihan at aura ni Haring Marcy Ice. Kahit na ang aura ni Taran ay kakaiba, ito ay matatag. Sa mga tuntunin ng komprehensibong kapangyarihan, si Taran ay bahagyang mas mahusay. Gayunpaman, si Haring Marcy Ice ay nasa estado lamang ng ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Hindi alam ni James kung naintindihan ni Haring Marcy Ice ang ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path. Inisip ni James kung makikita niya ang ika-15 anyo ng Marcy Ice Path sa labanang ito. Sa oras na ito, gumawa ng hakbang si Haring Marcy Ice. Kasabay ng kanyang mga galaw, tila nagbaliktad ang langit at lupa. Agad siyang humarap kay Taran at sinuntok. Nang sinuntok niya si Taran, hindi mabilang na mga pangitain ang lumitaw. Isang nakakatakot na suntok ang damapo. Sa pagharap sa suntok na ito, kalmado si Taran. Bahagya niyang itinaas ang kamay. Nang itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang braso ay naging mga inscription. Ang mga inscription ay muling hinubog ng walang katapusan, na bumubuo ng isang malakas na kapangyarihan. Boom! Dalawang kamao ang nagbanggaan. Dalawang malalakas na kapangyarihan ang nagbanggaan minsan. Napaatras si Haring Marcy Ice. Sa kabilang banda, si Taran ay nakatayo sa parehong lugar. Para siyang bundok. Sa sandaling ito, muling naglunsad ng pag-atake si Haring Marcy Ice. Gayunpaman, sa ilalim ng impluwensya ng sumpa, ang kanyang bilis ay nabawasan. Pagkatapos, isang itim na longsword ang lumitaw sa harap ni Taran. Ang tibak ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscription. Naglalaman ito ng isang nakakatakot na kapangyarihan.